Basag ang bungo ng isang binata sa Palawan matapos hampasin ng kahoy sa ulo ng kanyang kalaro dahil sa gagamba. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Basag ang bungo ng isang binata sa Puerto Princesa City matapos siyang hampasin sa ulo ng kalaro habang naglalaro lang ng gagamba. 12 araw na ngayon sa Intensive Care Unit o ICU, si Liancens Villarico, 18 anyos. Kwento ng kanyang ama, August 22 pasado alas 11 ng gabi, matutulog na sana ang anak nang sunduin ito ng mga kalaro para lumabas at maglaro ng gagamba. Makalipas ang ilang minuto, nangyari ang insidenteng gumimbal sa kanila. Pinuntahan namin yung anak ko nga, yung biktima nga, doon sa pinangyarihan. Nung pagbuhat ng kuya niya is sumuka siya ng dugo, lumabas sa bibig niya pati sa ilong. As in talagang hindi talaga siya gumagalaw. Akala ko nga nung binuhat siya ng kuya, akala ko hindi naabot sa ospital. Tinanggihan sa Provincial Hospital ang binata dahil hindi raw ito kayang operahan doon. Lumipat sila sa private hospital at dinala na agad si Liancens sa ICU. Matapos ma-CT scan, lumabas na basag ang bungo nito at may pagdurugo na rin sa utak. Sa ngayon ma'am, open po yung skull niya, bali binalik lang po yung anit. Yung bungo po niya is nilagay, tinanggal muna kasi nga basag. Nilagay dito sa may parting tiyan para daw tumigas. Then after 2 months or 3 months, panibagong operasyon na naman, ibabalik daw yung bungo para matakpan yung butas. Sanga ng bakawan daw ang pinanghampas sa ulo ng binata. Ang masaklap ni Piso ay wala raw naibigay ang pamilya ng 16 anyos na namalo. Kahit tawag po, hindi po sila tumatawag eh. Yung bata po is under counseling, andun naman din yung DSWD. Kakasuhan na lang po namin kasi perwisyo po yung ginawa niya sa anak ko eh. Hindi po biro eh, yung ginawa niya eh. Kung binugbog na lang sana nila yung anak ko, baka natanggap ko pa eh. Halos 300,000 piso na ang bill nila sa ospital. At tinapat daw sila ng doktor na posibleng umabot pa ng 1 buwan si Liancens sa ICU. Ang kanyang gamot naman, 30,000 ang halaga kada isang araw. Sabi ng doktor is nagagalit na sa amin eh, kasi nga yung gamot na kailangan niya hindi namin napoprovide. Ako po ay lumalapit sa inyo at kumakatok po sa inyong mga puso. Konting tulong lang po para makakasurvive po yung aking anak. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.